Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na nakatanggap ng SSS pension o kaya naman ay mga miyembro pa lang ng SSS na nalalapit na sa retirement, makinig kayo ng mabuti dahil may mga mahahalagang balita ako na kailangan ninyong malaman ngayong Oktubre. Hindi lang basta balita ito, kundi mga tunay na pagbabago sa inyong pensyon na makakaapekto sa inyong buhay buwan-buwan. Alam ko na marami sa inyo ay nahihirapan pa rin sa gastusin at minsan naiisip ninyo kung sapat pa ba ang inyong pensyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya naman, nakakaginhawa na may mga pagbabagong ito na darating na, pero kailangan ninyong malaman ang totoong detalye para hindi kayo magkamali o makaligtaan ang mga porsyentong dapat ninyong matanggap. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng dapat ninyong gawin, kung paano ninyo matatanggap ang dagdag na pera, at kung ano-ano ang mga bago sa SSS na makakatulong sa inyo. Pero una sa lahat, kailangan kong linawin ang tungkol sa sinasabing 20,000 piso cash aid na kumakalat sa social media. Totoo ba ito o hindi? Ano ang totoong mga benepisyong makakakuha ninyo ngayong taon? Mga lolo at lola ko, umupo muna kayo at magkape tayo habang pag-uusapan natin ito ng malinaw. Una sa lahat, mga kababayan ko, kailangan nating linawin ang tungkol sa sinasabing 20,000 pisong cash aid na kumakalat ngayon sa Facebook at sa ibang social media platforms. Marami kasing mga fake news na lumalabas tungkol dito at ayaw ko namang kayo ay ma-disappoint or magkaproblema pa. Ang totoo kasi, yung 20,000 piso na yan ay hindi special cash aid para sa lahat ng SSS pensioners. Ang 20,000 pisong SSS aid na yan ay para sa mga miyembrong nawala ng trabaho, hindi po para sa mga seniors na nakakatanggap na ng pension. Ang tawag dito ay unemployment benefit at para lang ito sa mga aktibong nagbabayad pa ng contribution tapos biglang nawalan ng work. Kaya kung kayo ay pensioner na, hindi kayo qualified dito. Pero huwag kayong malungkot dahil may mas magagandang balita ako sa inyo. Ang SSS ay naglabas ng Historic Pension Reform Program na nagsimula na ngayong Setyembre 2025 at lahat ng 3.8 milyong pensioners ay makakakuha ng annual pension increases hanggang 2027. Ito ang totoong magandang balita na dapat ninyong malaman. Hindi lang one-time cash aid ito, kundi taon-taong dagdag sa inyong pensyon na tumutulong sa inyo laban sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isipin ninyo na lang, imbes na isang beses lang na 20,000 piso, matatanggap ninyo ang dagdag na pera kada buwan sa loob ng 3 taon. Mas sulit pa ito kaysa sa one-time na cash aid na hindi naman totoo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga totoong pension increases na makakakuha ninyo ngayong taon. Simula Setyembre 2025, lahat ng qualified na SSS pensioners ay makakakuha ng additional na 2,200 piso kada buwan. Halimbawa, kung ang dati ninyong pensyon ay 7,500 piso lang, ngayon ay magiging 9,700 piso na. Kung 10,000 piso ang dati ninyo, magiging 12,200 piso na. Malaking tulong ito, lalo na sa panahon ngayon na mahal na ang lahat. Pero hindi dito nagtatapos ang magagandang balita. Ngayong October 2025, may mga pensioners na makakakuha pa ng dagdag na 10% increase sa retirement at disability pensions, at 5% naman sa survivor pensions. Kaya kung kayo ay may kakilalang balo na tumatanggap ng survivor pension, sabihin ninyo sa kanila na may dagdag din sila na makakakuha. Ang ganda dito ay hindi one-time lang ang mga increase na ito. Permanent na ito sa inyong monthly pension. Meaning, bawat buwan, makakakuha kayo ng dagdag na pera na ito. At dahil nakaschedule ang increases until 2027, may mas dadagdag pa sa susunod na mga taon. Ito ang tunay na cash aid na makakakuha ninyo, hindi yung fake news na 20,000 piso na one time lang.
Pero mga kababayan ko, may mga kondisyon din na kailangan ninyong malaman para makakuha kayo ng mga increase na ito. Hindi lahat ay automatic na makakakuha. Kailangan ninyong nag-contribute ng at least 120 monthly contributions bago kayo nag-retire at dapat ay monthly pension ang natatanggap ninyo, hindi lump sum. Kung lump sum ang kinuha ninyo noon, hindi kayo kasama sa mga increases na ito. Kaya sa mga nakababatang senior citizens na nakikinig, importante na piliin ninyo ang monthly pension kapag mag-retire kayo, hindi yung lump sum dahil mas maraming benefits ang makakakuha ninyo sa monthly pension. Isa pa, kailangan din ninyong regular na mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners Program o ACOP para masiguro na tuloy-tuloy ang pagbabayad ng inyong pension. Marami kasing pensioners na nakakalimutan ito tapos nagtataka bakit biglang na-stop ang kanilang pension. Ang ACOP ay yearly reporting lang naman para makumpirma ng SSS na buhay pa kayo at eligible pa rin sa pension. Ginagawa ito online na ngayon kaya hindi na kayo mahihirapang pumunta sa SSS office. Pero kung hindi ninyo alam kung paano, pwede kayong magtanong sa mga apo ninyo o sa SSS hotline. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga payment schedules para alam ninyo kung kailan kayo makatanggap ng mga dagdag na ito. Ang payment schedule ay nakadepende sa huling digit ng inyong SS number. Kung 0 hanggang 4 ang last digit ninyo, makakakuha kayo sa first half ng bawat buwan at kung 5 hanggang 9 naman sa second half. Kaya kung halimbawa ay SS number ninyo ay nagtatapos sa 3, sa unang kalahati ng Oktubre kayo makakakuha. Kung 7 naman, sa pangalawang kalahati. Importante ito para hindi kayo magpanik kung hindi pa kayo nakakakuha habang may iba na nakakakuha na. Hindi ito dahil may problema sa account ninyo, timing lang talaga yan. Ang payment ay directly deposited na sa inyong bank account o sa UMID ATM card ninyo. Kung may PesoNet account kayo, dun din pwedeng mapunta. Importante rin na regular ninyong i-check ang SSS online account ninyo o yung mobile app para makita ninyo if na-credit na ba ang dagdag na amount sa inyong pension. May mga instances kasing may delay o minsan may mga error sa system, kaya mas mabuti na bantayan ninyo buwan-buwan. May mga hidden benefits din na hindi nababanggit sa mga balita na dapat ninyong malaman. Una, lahat ng retirement pensioners ay may additional na 1,000 piso benefit on top ng monthly pension ninyo simula pa noong 2017. Maraming seniors na hindi alam ito, kaya i-check ninyo kung nakakakuha na kayo nito. Pangalawa, may pension loan program ang SSS para sa retirement pensioners na may mataas na loanable amount at mababang interest rate. Hindi kailangan ng ATM card as collateral at mas mababa ang interest rate kesa sa ibang loans. Ito ay very helpful lalo na kung may emergency expenses kayo o mga bills na kailangan bayaran. Pangatlo, ang SSS ay nagbababa ng interest rate sa salary at calamity loans. From previous rate ay magiging 7% na lang at pwede na rin mag-renew after 6 na buwan. Malaking savings ito lalo na sa mga may existing loans pa sa SSS. Pang-apat, may pension booster program din ang SSS na pwede ninyong i-avail para mas tumaas pa ang monthly pension ninyo. Hindi lahat ay aware dito, kaya mag-inquire kayo sa SSS office ninyo or online. Tungkol naman sa possible reductions o clawbacks, importante na malaman ninyo ito para hindi kayo ma-surprise. Merong mga instances na may overpaid pension na nangyari dati at pwedeng i-deduct ng SSS ito sa future payments ninyo. Usually nangyayari ito kung may error sa computation ng pension ninyo nung simula o kung may mga contributions na hindi properly credited. Kaya importante na i-check ninyo regularly ang inyong records para makita if may discrepancies. Kung makakita kayo ng irregularities, agad ninyong i-report sa SSS para makorect. May mga cases din na natigil ang pension ng some pensioners dahil hindi nila na-accomplish yung ACOP requirements o kaya may issue sa eligibility nila. Kaya very important na updated kayo sa lahat ng requirements at deadlines.
Ang good news ay, most of the time, pwede naman ma-resolve ang mga issues na ito basta cooperative kayo at may proper documentation. Sa tax implications naman, kailangan din ninyong malaman na ang SSS pension ay generally tax-free, pero may mga exceptions din. Kung may iba kayong sources of income bukod sa SSS pension, pwedeng matax kayo depende sa total income ninyo. Pero yung pension mismo, hindi taxable yan. Ang increase na makakakuha ninyo ngayon ay hindi rin taxable, so yung buong amount ay sa inyo na talaga. Pero kung may mga investment kayo or business income, maganda na mag-consult kayo sa accountant para malaman ninyo kung may tax obligations kayo. May mga senior citizens din na qualified sa senior citizen discount at benefits under RA 9994, kaya samantalahin ninyo rin ito. May 20% diskwento kayo sa mga restaurants, medicines, at iba pang services. May VAT exemption din kayo sa certain transactions. Ang mga benefits na ito ay on top pa ng SSS pension ninyo, kaya mas lalo ninyong ma-maximize ang inyong pera. Sa mga SSS office tips naman, mga kababayan ko, mas maganda na online na lang kayo mag-transact ngayon kung kaya. Maraming processes na pwede na gawin online at mas convenient ito lalo na sa mga senior citizens na nahihirapang pumunta sa office. Pero kung kailangan talagang pumunta sa SSS office, maganda na early morning kayo pumunta para hindi masyadong maraming tao. Daladalhin ninyo lahat ng required documents para hindi kayo pabalik-balik. I-photocopy ninyo na rin ang lahat para may backup kayo. Kung may mga tanong kayo, mag-prepare ng list para hindi ninyo makalimutan itanong. At importante na patient kayo dahil maraming transactions talaga ang ginagawa sa SSS offices. May mga SSS satellite offices din na mas malapit sa inyo, kaya i-check ninyo if may available sa area ninyo para hindi na kayo malayo pumunta sa main office. Para ma-maximize ninyo ang retirement income ninyo, may mga strategies na pwede ninyong gawin. Una, kung may outstanding loans kayo sa SSS, try ninyong bayaran na ito para hindi na kayo ma-deduct sa pension ninyo. Pangalawa, kung eligible kayo sa mga additional benefits like 13th month pension or mga special programs, make sure na na-claim ninyo lahat. Pangatlo, mag-open kayo ng savings account kung wala pa kayo para ma-save ninyo ang excess sa inyong pension. May mga banks na may special accounts para sa senior citizens na may higher interest rates. Pang-apat, kung may mga dependents kayo na pwedeng maging beneficiaries, i-update ninyo ang inyong records para protected ang kanilang future. Pang-lima, samantalahin ninyo ang mga healthcare benefits na kasama sa SSS membership ninyo. May PhilHealth benefits kayo at may mga medical allowances din na pwede ninyong maklaim. Hindi lang pension ang makakakuha ninyo sa SSS, kaya importante na alam ninyo lahat ng benefits na entitled kayo. Mga kababayan kong seniors, ang mga balitang ito ay hindi fake news o scam. Lahat ng sinabi ko ay based sa official announcements ng SSS at ng Department of Finance. Pero ingat kayo sa mga nangungutang na nagsasabing need ninyo magbayad para ma-process ang increase ninyo. Walang bayad ang mga increase na ito, automatic lang yan. Ingat din kayo sa mga text messages o calls na nagsasabing kailangan ninyong magbigay ng personal information para maklaim ninyo yung dagdag na pensyon. Hindi ganyan ang process ng SSS. Lahat ng legitimate transactions ay through official channels lang. Kung may mga doubtful na messages or calls na natatanggap kayo, i-report ninyo agad sa SSS hotline or sa inyong local SSS office. In summary, mga kababayan ko, ang totoong magandang balita ay hindi yung fake na 20,000 pisong cash aid, kundi ang permanent pension increases na makakakuha ninyo starting ngayong Setyembre hanggang 2027. Mas valuable pa ito dahil monthly ang makakakuha ninyo, hindi one-time lang. Samantalahin ninyo rin ang lahat ng iba pang benefits na pwede ninyong maklaim sa SSS at mag-ingat kayo sa mga scammers. Regular ninyong i-check ang inyong SSS account, mag-comply sa ACOP requirements, at i-maximize ninyo ang inyong retirement income through proper financial planning.
Sa may mga tanong pa, pwede kayong tumawag sa SSS hotline or mag-visit sa pinakamalapit na SSS office ninyo. Huwag kayong mahiya magtanong dahil karapatan ninyo na malaman lahat ng benefits na entitled kayo. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito sa inyong retirement planning. Mag-subscribe din kayo at mag-share ng video na ito sa inyong kapamilya at kaibigan na senior citizens din para sila rin ay ma-inform sa mga updates na ito